Hello, Sanja. Good morning po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa Panginoon. At salamat po sa Panginoon sa ganitong pagkakataon na ako ay niloob niya na makapangaral sa inyo ng kanyang salita. At salamat din po sa ating pastor na pinagkakatiwalaan pa na makatayo dito sa harapan. Buksan niyo po tayo po'y tumindig at tayo po'y magbuklat ng ating Bible. Buksan natin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 10. English, Tagalog po ang ating basahin. Unahin po natin ng English. Sabayan niyo po ako. Verse 10. Ready now? Read. Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Sa Tagalog naman po, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga lasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yung revilers po ang ating pagfocusan, pero sa Tagalog po ng revilers ay mapagtungayaw. Ano bang meron sa revilers? Bakit pati yung mga, even yung bad words, yung sinasalta ng ating bibig ay hindi pala worthy mag-inherit ng kingdom of God. Atin pong aaralin, tayo po'y pagpalain ng kanyang salta, tayo po'y manalangin. Panginoon, magandang araw po muli. Salamat po sa biyayang ito. Salamat po sa pag-asa na meron kami. Salamat po sa kapatiran. Salamat po sa aming mga bisita. At lalong-lalo na, Panginoon, sa iyong presensya po sa amin sa araw na ito. Sorry po sa aming mga kasalanan. Ilagay niyo po ako sa iyong likuran. At kami po, Panginoon, ay buksan niyo ang aming isip at puso. At kami po, Panginoon, ay parnasan niyo po ng biyayang sagana. Umaasa po kami at nagtitiwala sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pwede lang po kayo po. Sige po. Yung reviler po, gawin na nating S. Revilers. Kasi lahat naman po tayo, kahit nga mananampalataya na, ay revilers pa din. Sa Tagalog, mapagtungayaw. Lahat po tayo ay saklaw sa kasalanang ito. Kaya nung tayo ay unbeliever pa, hindi natin namamalayan na ito palang ginagawa ko ay hindi pala ito, alam niyo ba yung venial and mortal sin ng Catholic? Lagi ko po yung naririnig, ito naman ay magaang kasalanan. Hindi naman ito katulad noong pagpatay ng mortal sin. Ito palang reviler na ito, o revilers, itong kasalanan na ito ay katumbas ng mortal sin. Atin pong i-define ng konti itong revilers na ito. May definition po tayo nakalagay dyan. Reviler, verbal abusers. Alam niyo naman po yon, a multi-purpose word to describe all manner of verbal sin. Therefore, kung ang all manner of verbal sin, included po diyan yung blasphemy. Pwede nating sabihin na yung reviler ay katumbas ng pamumusong, mapagtungayaw, pamumusong sa ating Panginoon. Pero hindi lamang po yan eh. Kasi nga po, by definition, itong reviler na ito sa pagkagamit ni Paul sa 1 Corinthians chapter 6 verse 10, napakalawak po ng saklaw. Kaya nga po, all manner of verbal sin, verbal, salita, ayan po ay mortal sin sa ating Panginoon. Ayan po yung mga tao na sumisira ng buhay at karakter o reputasyon ng ibang tao gamit ang masasakit na salita. Pwedeng ibang tone, pero basta ang iyong ginamit na salita ay nakapanakit ng iyong kapwa, naging dahilan para magalit ang Diyos sa iyo, ikaw po ay mababansagang reviler. At ito nga rin po yung nileles ang bigat, nileles nating mga tao. Yung bigat ng kasalanan ito, ay hindi naman ito katulad nung ganon. Sinabihan ko lang naman eh. Bakit nasaktan? Sinabihan ko lang naman. Di ba may mga ganon tayong tagpo? Halimbawa, itong si kapatid, nasaktan. May sinabi ako tapos siya ay nasaktan. Consider po yon bilang pagre-revile o pagtungayaw o pamumusong. Kaya nga po, hindi natin pwedeng maliitin itong kasalanan na ito. Ay bakit sinabi ng Bible na itong reviler na ito
ay hindi rin magmamana ng kaharian ng Diyos. Kasi nga po, itong maliit na kasalanan na inaakala natin ay mabigat pala sa paningin ng Diyos. Sapat na yon para tayo ay dalhin sa kapahamakan. Kaya nga po, ating malalaman mamaya, bakit nga ba ang reviler, itong kasalanan na ito, ay hindi tayo worthy na sa kingdom of God. Unahin na po natin, yung number 1, point 1 na po agad tayo. Proof why reviler will not inherit the kingdom of God. In verse 16, makikita po natin yung mga proof bakit ito ay in-include ni Paul. Sabi po sa 16, nor reviler, kasali po, siya will not inherit the kingdom of God. Ito pong patunay para tayo ay hindi magmana ng kaharian ng Diyos kapag tayo ay gumagawa ng mga kasalanan na verbal. Una po, letter A, tayo ay nangiinsulto sa ating Panginoon kapag tayo gumagawa na yan. We revile God, insult to God and His law. Bakit po pag tayo nagsasalita ng mga ganyang bagay, hindi naman masama yung nga sinabi, hindi naman masakit ang sinabi. Ay bakit hindi agad ako magmamana ng kaharian ng Diyos kung yun lang naman ang sinabi? Kasi nga po, ito'y umiinsulto sa ating Panginoong Diyos at sa Kanyang kautusan. In Isaiah chapter 6, verse 1 to 3, ito po yung vision ni Isaiah. Noong taong mamatay ang Haring Uzzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng Kanyang kaluwalhatian. Verse 2, sa itaas niya ay nangatayo ang mga serapin. Bawat isa ay may 6 na pakpak na may 2 na nagsisitakip ng kanyang mukha at may 2 na nagsisitakip ng kanyang mga paa at may 2 naglilipad sa kanya. Pagdating po sa verse 3, at nagsisigawang isa't isa na nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napupuno ng kanyang kaluwalhatian. Sa Isaiah chapter 6 verse 1 to 3, hindi karapat-dapat ang Panginoong Diyos sa ating masasakit na salita. Halimbawa, yung ginagamit natin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, diga? Diyos ko po, ganyan. Ayun pala ay pwede nating sabihin na reviling o pwede tayo mabansag ang reviler kapag tayo gumagawa ng mga ganong bagay. Bakit po? In Exodus chapter 20 verse 7 and 16, iniutos ng Panginoon na huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ang sabi po, nang magkagay sinabi, sige nga, basahin natin, na kanyang kapatid na babae sa anak ni, hindi po yan. 16. Twenty verse 16. Yan, huwag kang mambibintang sa iyong kapwa. Yun po sa Exodus 20 verse 7, ayan po ay utos ng Panginoon na huwag mong gagamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Tapos sa 16, huwag kang mambibintang sa iyong kapwa. Ano ba yung mambibintang? Di ba ito ay verbal? Verbal yan. Kaya nga, iniinsulto natin ang kanyang kautusan kasi utos niyan eh. Huwag kang mambibintang sa iyong kapwa. Ako yung nambibintang. Kayo ga? Nambibintang tayo, di ka? Kahit nga tayo mananampalataya na eh. Hindi mananampalataya at mananampalataya, lahat tayo ay nambibintang. Kung ginagawa natin yan, tayo ay tumutungayaw sa ating Panginoon. Sa madaling sabi, minamaliit natin ang Panginoong Diyos. Ay ang ating tema, high view of God. Bakit sinabi natin minamaliit natin ang Panginoon kapag tayo ay nangre-revile? In Isaiah chapter 6, hindi worthy ang Panginoon sa ating hindi wording salita para sa Kanya. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Kaya nga po, napakadaming bilin sa atin. It is better to shut our mouth kung hindi rin naman maganda ang ating sasabihin. Kasi pwede natin gawin yan sa ating Panginoon at magkakasala lamang tayo. So kung tayo mangre-revile ng tao, lalong-lalo na sa mga wala pang Kristo sa kanyang puso, kung ginagawa mo yan, hindi ka talaga magmamana ng kaharian ng Diyos. Bakit? Iniinsulto mo ang Panginoong Diyos eh.
yung kanya mismong sarili. Hindi mo ginagalang ang kabanalan ng Diyos. Ang mga anghel nga, mga serapin, hindi sila napapagod papurihan ng Diyos. Uhaw na uhaw sila napapurihan ng Panginoong Diyos. Halos everyday silang lumilipad, nagtataklob ng mukha, mapapurihan lamang ang Panginoong Diyos. Tapos tayo ay magtutungayaw sa kanyang pangalan. Hindi yun bagay. Kaya nga, sapat na yun para tayo ay hindi magmana ng kaharian ng Diyos. At hindi lang yon, kundi sa kautusan. Kung hindi natin ginagalang ang kautusan ng Diyos, sabi ng Diyos, huwag mong gagamitin ang pangalan niya sa walang kabuluhan. Huwag kang mabibintang ng iyong kapwa. Pero tayo patuloy pa din. Ayun. Di tayo mga reviler nga. Kaya hindi worthy tayo sa kingdom of God. Kaya sapat na ito na pruweba para hindi tayo bigyan o pamanahan ng Diyos ng kanyang kaharian sa langit. Iniinsulto natin ang Panginoong Diyos at ang kanyang kautusan. Tingnan natin yung example nung taong nang revile sa utos ng Panginoon. In Leviticus chapter 24, verse 10 to 16, atin pong basahin to. At ang anak na lalaki ng isang babaeng Israelita na ang amay Egyptyo ay napasagitna ng mga anak ni Israel at nagbabag sa gitna ng kampamento ang anak ng babaeng Israelita at ang isang lalaki ni Israel. Next verse. At nilapastangan ng anak ng babaeng Israelita ang pangalan. Note po, yung pingin na ginamit diyan ay malaki pangalan. Sa English, blasphemed the name of the Lord. At nilait at siya'y kanilang dinala kay Moses. At ang pangalan ng kanyang ina ay Selomit, na anak ni Dribi sa lipi ni Dan. May isang babae, binlaspheme ang pangalan ng Panginoong Diyos at dinala kay Moses. At ano ang hatol sa kanya? At siya'y kanilang inilagay sa bilangguan hanggang sa ang hatol ay ipahayag sa kanila ng bibig ng Panginoon. Take note po, ang Panginoon po mismo ang magbibigay ng hatol. Idinala kay Moses, ikinulong muna habang hindi pa nadating yung judgment, at ang Panginoon mismo ang magbibigay. At sa verse 13, at sinilita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, dalhin mo mapaglait sa labas ng kampamento at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay magpatong ng kanilang mga kamay sa kanyang ulo at pagbatuhanan siya ng buong kapisanan. Verse 15, at sasalitain mo sa mga anak ni Israel na iyong sasabihin, sino mang mapanungayaw sa kanyang Diyos ay magpapasan ng kanyang sala. 16, at ang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay papataying walang pagsala. Walang pagsalang pagbabatuhanan siya ng buong kapisanan, maging tagaybang lupa o maging tubo sa lupain, ay papatayin pagka lumapastangan sa pangalan ng Panginoon. Ayan po yung halimbawa sa Old Testament na nirevile ang pangalan ng Panginoon. By definition, reviler is a multi-purpose word of all manner of verbal sin. Anumang uri ng verbal sin, yan ay reviling. Yan, ikaw ay reviler. Kaya nga, kapag binlaspheme mo ang Panginoon, therefore, papatayin ka talaga noon. Kasi napakatindi po noon ng kautusan sa Ten Commandments, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhanan. Tapos, huwag kang mabibintang. Kita niyo po, lahat tayo ay saklaw. Kung tayo hindi iniligtas ng Panginoon, tayo talaga, hindi natin namamalay na yung akala nating magaan lamang, yung pala ay magdadala sa atin sa kapahamakan. At mga kapatid, sa aming mga bisita, be careful po sa inyong mga sasabihin. Baka hindi nyo alam na kayo pala ay nanunungayaw na sa ating Panginoon at sa kanyang mga kautusan. At hindi lamang po ganon, hindi lamang po yun yung dahilan bakit hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. May binigay na pruweba ang Diyos, iniinsulto mo ang Diyos at ang kanyang kautusan, hindi mo ginagalang ang kanyang kabanalan at siya mismo, at hindi mo ginagalang yung mga utos niya sa atin. At letter B, iniinsulto natin yung imahe ng Diyos sa ating kapwa. Alam niyo ba sa kautusan, nahati yan sa dalawa? Yung, I think, first 5 ay para sa Diyos and another half ay para naman sa tao. Insulting God's image
in mankind and mankind. Iniinsulto natin ang imahe ng Diyos sa kapwa nating tao at yung tao mismo ay ating iniinsulto. Nire-revile natin yung ating kapwa-tao. In Genesis chapter 1 verse 27, and God made man, created man in His own image, in the image of God. Anong ibig sabihin ng image? Kamukha ko ba ang Diyos? Hindi ganon ang Diyos. Ang pangit naman ng Diyos kung magiging kamukha ko. Ang ibig sabihin niyan, ang Diyos ay may faculties, may pag-iisip, rational being, may damdamin, at may kakayanang magpasya. Nilikha tayo ng Panginoon na ganon. May kakayanan, makaramdam, makapag-isip, at makapag-decide. Ngayon, kung tayo ay nang mamaliit ng ating kapwa, rume-reflect sa iyong pamumusong o sa iyong pangnunungayaw sa tao, halimbawa si Tito Boy, ari naman ay maliit, ari naman ay maitim, ay gayaan siya nilikha ng Panginoong Diyos. Kung ang design ng Panginoong Diyos sa kanya ay ganyan, tapos iyong nilait ng nilait, rume-reflect lamang sa iyong ginagawa na hindi mo gusto ang design ng Diyos, yung image ng Diyos sa kanya. Kaya nga, hindi tayo talaga magmamana ng kaharian ng Diyos kung hindi natin pagsisisihan yung mga akala nating simple lamang na kasalanan. Yung palang reviler na yan, yung palang reviler o reviling na kasalanan ay hindi nga magaan sa ating Panginoon. Kaya nga sinabi ni Paul reviler shall not inherit the kingdom of God. Kaya mga kapatid, kung tayo man ay matatalas ang dila, mabibilis magsalita, ang daming paalala ng Biblia, maging maingat, mas magandang tumahimik, maging matalino sa bibitawang salita. Dahil pwedeng makasira ka ng buhay ng iba at pwedeng magkasala ka sa harapan ng ating Panginoon. Hindi, mabigat po ang salita. Alam niyo po sa James, ang dila ay maliit na member, pero kaya nitong mangwasak. Gayaan po ka-dangerous ang ating dila. Ano ibig sabihin? Kaya mo bang kontrolin ng iyong dila? Ako ngayon laging gutom. At ibig sabihin, kung anong nilalabas ng iyong bibig, minsan hindi mo na namamalayan na yan pala ay nakakasakit ng iyong kapwa. Kapag ka ganon, may nasabihan ka, yun pala ay rume-reflect na hindi ko ginagalang ang Diyos. Yun pala ay rume-reflect na, ito palang ginagawa ko, yung panunungaya ko sa aking kapwa, ay minamaliit ko ang Diyos sa Kanya. At hindi lang yung winawasak mo pa ang buhay ng taong iyong minamaliit. At malaking pananagutan mo dyan. Pagsisihan niyo po yan. Magsisiho tayo, repent. At hindi lang po yan, hindi lang proof, palaging merong punishment. Kung kanina sa Leviticus chapter 24 verse 10 to 16, ang Diyos ang nagbigay ng punishment mismo, dalhin kay Moses, ikulong muna, hintayin ang judgment ng Diyos, tapos patungan ng kamay at pagbabatuhin hanggang sa mamatay. At buong kapisanan babato doon sa taong yun, sa nanungayaw sa ating Panginoon, yung hindi iginalang ang pangalan ng Panginoon. Ngayon po, sa panahon ngayon, yan ba ay tapos na? Hindi pa po. Kasi sa New Testament yan isinulat. Isinulat ni Pablo para atin ding malaman na may kaparusahan sa ganyang kasalanan. May punishment po. Ang sabi po diyan, letter A, kung ikaw ay nanunungayaw sa ating Panginoon at sa ating kapwa, magaling kang magpahiya ng kapwa, magaling kang mangmaliit ng iyong kapwa. Sa Proverbs 1:23, nandyan po yung idea na ikaw din naman ang ipapahiya ng Diyos kung paano ka magpahiya ng iyong kapwa. Sabi nga, alam niyo ba yung, hindi ko alam kung sinong philosopher to, yung wag mong gawin, iba sa Diyos Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin sa iyo. Pero sa mundo, wag mong gawin kung ano ang ayaw mong gawin sa iyo. Pero sa Bible, what you sow is what you reap. What you will reap. Ang idea nun, kung ikaw ay nanungayaw ng maliit, ng wasak ng buhay ng iba, wawasakin din ng Panginoon ang iyong buhay. Kung nagpahiya ka ng kapwa mo, ipapahiya ka rin ng Diyos. Kung pinahiya mo ang Diyos, mas matindi magpahiya ang Panginoong Diyos sa iyo. Tingnan niyo po, turn you at my reproof, behold, I will pour out my spirit.
Proverbs 1 ba yun? Sorry. Yung idea, yung verse po na tatawanan tayo ng Panginoon. Proverbs nga po yun. Yan, 26. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Ako naman ay tatawa. Ito yung pinag-aaral namin sa Bible School, holy laugh. Ang banal na tawa. Hindi lang pala, ang pagtawa pala ay may kabanalan din. No? Holy laugh ng ating Panginoon. Ako naman ay tatawa. Ang Panginoon po nagsasalita dyan sa kaarawan ng iyong kasakunaan. Imagine niyo po yun, nahihirapan ka na, pero tatawanan ka pa ng Panginoon. Bakit? Binaliwala mo ang utos ng Panginoon. Nagtiwala kasi yung sarili na, tapos, utos ba ng Diyos lang? Hindi ako maniniwala dyan. Therefore, ang sabi ng Diyos, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng iyong kasakunaan. Nakakatakot po ang tawa ng Diyos. Ang pagtawa ng Diyos ay may kasamang panunuya. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Kung magaling kang magpahiya ng iba, kung magaling kang mamaliit o hindi gumalang sa salita ng Diyos, tatawanan ka ng Panginoon at tutuyain ka rin ng Panginoon. Di ba? Parang tunay nga yung sinasabi, kung ano ang itanim mo, ayun din ang iyong aanihin. So kung nagtanim ka nagsalita ka ng hindi magaganda, sasalitaan ka rin ng Panginoong Diyos ng hindi maganda. Kung ikaw ay gumawa ng maganda, gagawan ka rin ng Panginoong Diyos ng magandang bagay. Diba? Hindi nyo kaya makipagmatigasan sa ating Panginoon. Sabi nga ng Psalms ay, I will be froward to the froward. I will be merciful to the merciful. Kung ikaw ay maawain, mas maawain ang Diyos. Kung ikaw naman ay matigas, mas matigas ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, may punishment palagi sa mga reviler. Ipapahiya ka ng Panginoon kung magaling ka magpahiya ng iyong kapwa, lalong-lalo na kung hindi ka gumagalang sa pangalan ng ating Panginoon at sa kanyang mga salita. At Psalms 25 verse 3, O walang naghihintay sa iyo na mapapahiya. Sila'y mga papahiya na nagsisigawa ng karayaan ng walang kadahilanan. Tingnan niyo po. Ang Diyos ay marunong magpahiya talaga ng tao. Ito po yung si David. Si David po ay nagtitiwala sa Panginoon, pero siya ay minamak ng kanyang mga kaaway. Tingnan niyo po, oo, walang naghihintay sa iyo na mapapahiya. Si David ay naghihintay sa Panginoon dahil alam niya na hindi siya mapapahiya ng Panginoon. Bakit? Sabi sa Romans ang sino mang sumampalataya hindi mapapahiya. Kaya nga, ganun yung kanyang paniniwala sa ating Panginoon na siya ay tutulungan niya. Walang naghihintay sa iyo na mapapahiya, silang mga papahiya na nagsisigawa ng karayaan ng walang kadahilanan. Magaling magpahiya ang Panginoong Diyos sa mga taong walang galang sa Kanya. At Matthew 7:21 to 23, ito ang nakakatakot na kahihiyan. Ito yung isa sa mga, sabi nga, ano ba ito? Nakakatakot na verse. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon. May day pong binabanggit ng Panginoon Panginoon, Panginoon, hindi baga kami nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Imagine niyo po yun, tayo ay, yung pagbinaliwala natin yung kasalanan na ito, minamalit natin ito, ako naman tatanggapin na Diyos, ang kasalanan ko naman ay hindi ganun kalala. Sasalita lang naman ako nagmura lang naman ako. Hindi man ako pumatay, hindi man ako nagnakaw. Ang sabi ng 21 to 23, Panginoon, hindi baga kami gumawa ng mabubuting gawa? Hindi baga kami gumawa ng mabubuting gawa sa iyong pangalan? Sabi ng Panginoon, sa araw na yaon, hindi ko kayo, ikakahiya ko rin naman kayo, at sasabihin ay, hindi ko kayo nakikilala.
Nakakatakot po yan. We expect heaven, pero ang salubong pala sa atin ng Panginoon, depart, I never knew you. Lagi nga nauulit sa amin, hindi automatic ang tao pag namatay, hindi automatic palangit. Madaming basehan, bakit ang tao hindi pupunta sa langit, at maraming din namang katotohanan, bakit nga ba ang tao ay hindi talaga makakaasa ng langit? Umaasa tayo sa ating sarili, hindi naman tayo titiwala sa ating Panginoon. Magaling ka magpahiya, hindi mo ginagalang salita ng Panginoon, edi ipapahiya ka rin naman ng Panginoon sang araw. At para sa mga mananampalataya naman, merong verse na, ang sino mang magmakahiya sa akin, ay kakahiya ko rin naman sa harapan ng aking Ama. Ito yung favorite ko itong gamitin eh. Lalo na pag ako ay mag-encourage ng aking kapatid. Uy, mag-share ka naman. Ang sino magmakaya sa akin, kakahiya ko rin naman sa aking Ama. Malimit ko yung ginagamit para at least maipakita yung accountability. Kapag hindi ko pala ginawa yun, baka hindi matuwa sa akin ng aking Panginoon. Kaya nga, putting you to shame. Punishment for revilers, God will put you to shame. At hindi lang po yan, ito na po yung sukdulan ng punishment para sa mga revilers. Letter B, you will not inherit the kingdom of God. No part in the kingdom. Verse 16. Ang sabi, nor revilers shall inherit the kingdom of God. In Matthew chapter 5 verse 22, basahin ko na lang po dito. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hellfire. Tingnan niyo po ang sabi. Ang idea po ay whosoever shall say to his brother, whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire. Ang sabi, shall say. Ano ba yung say? Di ba ito ay verbal? Magsasalita ka. Ikaw daw ay mapapasa panganib sa impyerno. Kaya nga, may punishment pa din. Ang punishment ay hindi lamang doon sa mga nakapatay, sa mga nakakulong. Ang punishment ay para din sa mga mapagtungayaw, sa mga taong masasakit magsalita sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Shall be in danger of hell fire. In Revelation 21:8, alam naman po natin to, pinakita dito, no venial sins and mortal sin. Lahat ay magkakapantay sa harapan ng ating Panginoon. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, mapakiapid, mamgagaway, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ito po yung final destination ng mga taong reviler. Binanggit po dyan ng mga sinungaling, manggagaway, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mamamatay tao, mapakiapid, mga duwag, magkakapantay. Kaya walang magaan, o kung nilalasman natin itong kasalanan na binanggit ni Pablo, hindi makakapagbago ng katotohanan. Ay, hindi naman ito ay, yung hindi mo paniniwala, hindi makakapagbago ng katotohanan na sinasabi ng Biblia. Ang totoo ay manatiling totoo, at ang hindi mo paniniwala ay yain na. Basta yun po, Revelation 21:8, magkakapantay, at yan po yung pupuntahan ng mga taong mapagtungayaw. Second death, ikalawang kamatayan. At anong meron dito sa second death na ito? Ang sabi ay nagniningas na po yata supre na siyang ikalawang kamatayan. Pagdating sa Mark chapter 9 verse 43 to 48, binigyan linaw pa, ano ba yung ikalawang kamatayan na yun? Anong meron doon? Ang sabi, at kung ang kamay mo ay makapagpatisod sa iyo, ay putulin mo.
Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay kang mapasa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Apoy na hindi mamamatay. Anong meron doon? Sabi sa Revelation 21:8, asupre at apoy. Nagniningas na apoy at asupre. Tapos dito naman, fire is not quenched. Hindi namamatay na apoy. At pagdating sa 45, may binanggit pa po diyan eh. Ito yung characteristic ng hell. At kung ang paamoy makapagpatisod sa iyo, ay putulin mo. Next verse yan din po ay fire that never shall... Ayan, na dooy hindi mamamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Sa impyerno pala, ang sabi, ikalawang kamatayan, hindi namamatay ang apoy. Hindi lang pala yun. Meron din palang uod na hindi namamatay. Imagine niyo po yun, from head to toe, ikaw ay pinarurusahan, walang body parts ikaw na hindi masasaktan. Lahat ay saklaw diyan. Kayo ka po nakita ng pusang inuud? Kahit hindi pusa, manok, o chicken, tapos pork, mangga. Yung mga nakikita natin na sugat. Sugat na inuud. Na-imagine nyo kayong pakaramdam? Na-imagine nyo po? Lalo na sa impyerno, beyond imagination po, yung mga description ng Bible, yung pain na sinasabi dito. Hindi natin kayang tarukin yung sinasabi ng Biblia kung paano ang tao mapaparusahan. Ang alam lang kasi nating pain ay ang alam lang kasi nating pain ay temporary. Ay sa Bible, ang pain na tinutukoy ay eternal. At dito, yung tinutukoy na uod, ay hindi pa mamatay. Sa uod nga, hindi natin malapitan, nakakadiri na. Ay lalo na dito. Alam niyo ko po sa impyerno, ang mga superlative degree ng mga pangit ay nandun na. Ay ibig sabihin, pangit na lugar, pinakamabaho sa mababaho, pinaka hindi magaganda sa magaganda. Lahat ng pangit na pwede nating makita ay nandun na. Uod na hindi mamatay. Hindi ko ma-imagine niya kung paano yung papasok. Sa mata kaya? Sa utak? Pero tayo ay may naga ng ating mga senses doon. Hindi kasi papayag ang Diyos na bastahin mo na lamang yung kanyang mga binibilin sa atin. Kung ang Diyos ay hindi papayag na basta na lamang ding magbibigay sa kanyang mga anak ng kanyang promises, ang sabi, nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, napakaganda, nakikita natin, puno, universe, stars, animals, napakagaganda. Si sister, vera lang. Tapos, magaganda ang nilikha ng Panginoon. Hindi papayag ang Panginoon na magbigay siya ng pangit sa kanyang mga anak. Laging inihahanda niya ang best. Tingnan niyo po, sa John 14, ang sabi ng Panginoon, ako'y aakyat, ako'y pupunta sa Ama at ipaghahanda kayo ng dakong kalalagyan. 2,000 years ago, nung sinabi ng Panginoong Jesus yun, 2,000 years ago, nung ang Panginoong Jesus ay napako sa krus. And until now, si Jesus Christ ay hindi pa po nadating. Kasi hindi pa payag si Jesus na bigyan ka ng basta na. Kung ikinanampalataya, ang sabi ng Diyos, ibibigay ko to sa iyo, pamamanahan kita. Hindi pa payag ang Diyos na bibigyan ka ng basta na. So ganun din ang Diyos. Pagdating sa pagbabaliwala natin, binaliwala mo, hindi pa payag ang Diyos na bibigyan ka rin ng basta ng parusa. Kaya nga, in characteristic of hell, ang apoy hindi namamatay. Ang sabi, alam niyo sa Daniel, 7 times yung init na sa hurno, yung kay Nebuchadnezzar, yung maggagatong pa lang ay namatay na. 7 times lang yun, ay lalo na dito sa impyerno. Wala naman naggagatong. Pero napakainit nito. At uod na hindi namamatay. Kaya nga po kung ayaw niyong maranasan yan, mag-ingat tayo. Kung ayaw niyong maranasan yan, magmalay tayo. Lalamunin ka na ng lupa, hindi mo pa namamalayan. Uuudin ka na pala, inaabangan ka na ng kamatayan, wala ka pang kaalam-alam. Pero gayon pa man, kahit naman tayo nakapagsalta ng ganyan, may parusa, nakakatakot nga lang, hindi tayo karapat-dapat sa kaharian ng Diyos,
ang Diyos pa rin ay mapagpatawad. Tingnan niyo po, ano ga magaganda, balikan niyo po inyong pagkabata, anong maganda sa inyong mga binubukan ng bibig? Hindi ka? Anong magaganda sa ating mga pinagsasabi para tayo ay tanggapin ng Panginoon? Kung try nating i-ignore yung mga kasalanan nating physical, ang pansinin natin, yung kasalanan nating verbal. Kasi sabi, yung verbal sin ay sapat na para hindi tayo magmana ng kaharian ng Diyos. Kung ngayon ang pagbabasihan natin, anong meron dun sa ating mga pinagsasabi, simulan tayo bata, para tayo pamanahan ng kanyang kaharian? Di ka po wala? Ako ngayon nagmumura dati. Ako minsan nanguso sa aking magulang. Pag inutusan, ayan si Kabuji, magandang umaga po. Alam ni Kabuji nga yung pagkabata. Nakikita ko niya, may pagkapasaway nga din na naman ako. Ay, kung aking babalikan, walang maganda sa aking mga pinagsasabi. Kaya nga, kung ako ay hindi iniligtas ng Panginoon, kung ang Panginoon ay hindi ko nakitang maawain, kung hindi nagpakilala ang Diyos sa aking puso, sa aking buhay, ayan ang aking kalalagyan. Ako ay uudin at ako ay manlalangoy diyan sa dagat-dagatang apoy. Pero sabi ko nga, sabi din ng Biblia, laging may awa at biyaya ang ating Panginoong Diyos. There is still forgiveness to revilers. In verse 11 ng 1 Corinthians chapter 10 verse 16, 6 verse 11, at ganyan ang mga ilan sa inyo. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. May kapatawaran pa rin sa atin kahit tayo ay mapagtungayaw sa ating Panginoong Diyos, kahit tayo pagtungayaw sa ating kapwa, lagi niyo tatandaan, ang Diyos ay handang maglinis sa iyo. Kahit anong dumi mo na, handa at willing ang Diyos na linisin ka, lumapit ka lang. Number 3, may kapatawaran pa rin, pardon. May pardon pa din para sa atin. And letter A, wash. With ED, past tense. Kasi po sa text natin, ang kausap dito ay mga mananampalataya na, pero sila ay may mga kasama pa rin na gumagawa ng mga ganitong kasalanan. Kaya hindi ko alam kung yung iba ay ligtas o yung iba ay hindi. Kaya parang sila ay nasa mix. Kaya ang ilan sa inyo ay nangahugasan na. Kung yung mga nahugasan na ay napatawad, edi tayo din. Kung sila ay nakakaimik ng mga ganyang bagay, namumusong sa ating Panginoon, nakakabanggit ng pangalan na walang kabuluhan, nang nanakit ng ating kapwa, pwede pa rin tayong mahugasan sa ating mga kasalanan. Kaya nga may kanta, what can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. Dugo. Dugo ang panghugas. At alam niyo po ba sa Isaiah, kung ang kasalanan mo'y naging kasimpulan ng dugo, pag ikihinugasan ng Panginoon, sa kanyang dugo din, magiging kasimputi ng niebe. Imagine niyo po yun, ang sabi ng Isaiah 64, tayo marurumi sa kanyang harapan. Our righteousness is as filthy rags. Mga basahang marumi na tayo sa kanyang harapan. Pagka pala ako nagbabible study, lagi kong ginagamit yung illustration na gano'n, kayo ka po yung may basahan. Opo. Yung basahan na magris, yung malandas na. Anong ginagawa? Tinatapon na. Tayo pala ay patapon na. Pero, dahil sa salita ng Panginoon, napagtanto ko na willing pala ang Diyos maglinis sa atin kahit tayo mga patupan na. Handa kang hugasan ng Panginoong Diyos sa iyong mga karumihan, sa iyong mga masasamang pinagsasabi, sa iyong kasalanan na magdadala sa iyo sa kapahamakan, sa walang hanggang impyerno, sa kanyang dugo. Ang sabi, wash, nahugasan na. At saan tayo mahugasan? At pagkatapos pala nating mahugasan, ano mangyayari sa atin? Letter B, justified. Alam niyo po, may kanta rin just if I had never sinned. Just if I, as always, cleanse. Tingnan niyo po, sabi, basahang marumi. Tapos, nung ako'y hinugasan na ng Panginoon sa kanyang dugo,
para akong namumuhay na parang walang nagawang mali. Kapag nahugasan ka na po ng Panginoong Diyos, sa iyong kasalanan, nagsisikat na ng palataya, you admit that you are guilty before Him, tapos tiningnan ka ng Diyos, anong kasalanan mo? You're not guilty. Kung ikaw ay mananampalataya na ikaw ay kinamatayan ng Panginoong Hesus, tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, at the same time, kung tunay sa iyong puso, titingnan ka ng Panginoong Diyos na parang walang kasalanan, na parang ikaw ay nabubuhay na, anong kasalanan ng batang to? Anong kasalanan mo? Yan yung justification. Yung kasalanan mo ay hindi na ini-impute sa iyo. Kasi meron ng kumuha ng kasalanan mo ang Panginoong Hesus. The righteousness of Christ ay inimpute na sa iyo at yung sin mo ay kinuha ng Panginoong Hesus. The imputed righteousness of Christ, kinuha niya ang kasalanan mo, ibinigay sa iyo ang kasalanan, ang katuwiran ng ating Panginoon. Kaya nga, itong justification ay mahalagang matutunan. Kapag ikinanampalataya na sa Panginoon, you are justified and forever justified. Yung kaligtasan na mararanasan mo sa Panginoon na hindi na mawawala. Sabi sa verse 11 ng Korinto, at ganyan ang ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap. Inaring ganap. Sige, pwede na to. Parang ganun sa ating mga tao. Bibigyan ko si Kuya Eric ng gift. Parang kang hirap tanggapin ito. Okay, pwede na to. Hindi ka, halimbawa, ako ay mag-effort. Flowers for you. Tapos sasabihin ng girl, pwede na to. Sayang ang effort. Parang ganun ang idea sa ating mga tao. Pero sa Diyos, kahit ikaw ay papalya-palya, pero kung totoo naman sa iyong puso na ikay pinatawad ng Panginoon, titingnan ka ng Diyos na parang wala kang kasalanan. Titingnan ka ng Diyos na parang walang mali sa iyo. Kasi ang tinitingnan na sa iyo ay hindi ikaw mismo. Kasi kung titingnan tayo, walang maganda sa atin. Sa pag-iisip pa lamang, napakarumi na. Sa ating mga puso, nagagalit na. Emotional. Sa ating mga ginagawa, padabog. Sa ating mga ginagawa, hindi pa magaganda. Diga? Kaya nga, ang justification na para sa iyo at para sa akin ay panghabang buhay na. Kaya napakapalad natin na ang Diyos ay willing kang ariing ganap. Titingnan ka ng Diyos na parang walang kasalanan kapag ikay nahugasan na. Pero kailan yan? Letter C, through Christ. Naulit ko na, hindi ka naman mahuhugasan, hindi ka rin naman ma-justified kung wala ang Panginoong Hesus. Ang sabi ng Leviticus, life is in the blood. In Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang buhay ay nasa dugo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Therefore, may kinakailangang mamatay sa atin at tumigis na dugo. In Hebrews 9, without shedding of blood, there is no remission of sins. Kaya napakapalad natin na may nakakaunawa sa atin na hindi natin kayang linisin nating sarili. I am worthy of hell. Ako ay karapat-dapat sa kaparusahan dahil sa aking masasakit na sinasabi, sa aking panunungayaw, sa aking mga masasakit na salita. Dahil alam ng Panginoong Diyos na hindi ko kayang baguhin ang sarili, ang Panginoong Diyos na rin ang gumawa ng solusyon para ikaw ay mahugasan sa iyong kasalanan, para yung pangre-revile mo sa Diyos at sa ating kapwa ay mapatawad. Nagkatawang-tawa ang Panginoong Diyos, bakit? Kinakailangang may dugong tumigis. At nung tumigis ang dugo, every single drop of blood of Christ ay walang sayang. Walang sayang sa dugong tumigis ng ating Panginoon. Kaya nga, wala po kaming ibang pinapakilala sa inyo, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Sa kasalanan na binanggit ni Pablo, yung akala natin na simple lang, yung pala ay mabigat na sa ating Panginoon. To the point na kinamatayan pa na yun para sa atin. Yung ating masasakit na sinabi, kinamatayan pa ng Panginoong Hesus. Kasi mabigat nga ang kasalanan na yun, na akala natin ay simple lang, yung pala naman ay kamamatayan ng Panginoong Hesus. Ano gang meron sa atin para tayo kamatayan ng Diyos? Romans 5:8, 2,000 taon na nakalilipas, nasa isip ka na niya. Ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo'y namatay na para sa atin. Tingnan niyo po, namatay dahil sa atin. Ano gang advance ng ating Panginoong Diyos? Hindi pa nga ako buhay, hindi pa buhay ang mga magulang, aking lolo, hindi pa din, wala ka pa dito sa Pilipinas, kinamatayan na tayo ng Panginoong Hesus Kasi nga sa John 3:16, napakalaki ng pag-ibig niya sa atin.
Kaya ganun na lamang ang kanyang ginawa sa atin. Kaya lagi niyong tatandaan, walang magaan na kasalanan sa sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sa chapter 6 verse 10 ng Korinto, dito po magtatapos, magkakapantay lamang yung ganyang kasalanan. Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Yung pagiging sinungaling ko at sinungaling mo, sapat na yan para dalhin tayo sa impyerno. Kaya mga kapatid, pagsisihan niyo po yan, tanggapin niyo si Jesucristo bilang inyong tagapagligtas, dahil hindi rin naman biro yung kapahamakan nag-aabang sa iyo. Nasa inyo po yan, ang amin lang, paalala na merong kapatawaran. May pardon lagi. Na kanino? Wala sa amin, na kay Jesus. Salamat po sa Panginoon at sana kayo may natutunan. Tayo po yung manalangin.